presence is here. Holy Spirit, you are here. Salamat po, Ama. Amang banal, maraming salamat sa oras na ito. Salamat sa iyong mayamang presensya. Salamat sa iyong kapangyarihan na naririto sa lugar na ito. Salamat sa iyong mga anghel ready to minister sa bawat isa. In the name of Jesus, we thank you. Our dear Holy Spirit, you are here with us this morning. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat sa iyong presensya. Lord, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming service ngayong umaga na ito. Simula ngayon sa pag-uumpisa hanggang sa matapos, wala kaming ibang mararanasan kundi ang iyong makapangyarihang presensya. In the name of Jesus, in your presence there is peace. In your presence there is joy. In your presence there are pleasures forevermore. Maraming salamat po. Pinagkakatiwala po namin sa iyo. Let your will be done. Not our will, but your will be done. Kumilos ka ng makapangyarihan. Kumilos ka ng malaya sa buhay ng bawat isa. Lord, patuloy namin kinakansela lahat ng spirito na hindi para sa iyo. We reject and cancel out the spirit of religiosity in this place. In the name of Jesus, Lord, patuloy namin dinitiktaran ang iyong karunungan, kaunawaan. In the name of Jesus, maraming salamat po, Holy Spirit. Let your will be done in this place, in our lives, in our service this morning. In the name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sige mo, ibagay natin ang pinaka-the best na palakpak para sa Diyos. Hallelujah. Let's continue to worship God. Hallelujah. And praise Him in spirit and in truth. That we will soar high on wings like eagles. We will run and not grow weary and walk and not faint. Hallelujah.
Let's continue to worship God. More than I could hope or dream of. You have put your favor on me one day. One day in the house of God is better than the thousand days in the world. Come on, declare it! So blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough. More than I could hope or dream of. You have put your favor in me one day. God is better than a thousand days in the world. We sing, I'm so blessed, come on. I'm so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love, taught me to live now. You are more than enough for me. More than enough, Lord. More than I could hope or dream of. You have put your favor in me. One day in the house of God is better than the thousand days in the world. I'm so blessed, so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough. I'm so blessed, I can't contain it. So much you gotta give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Thank you, Lord. Lord, you're more than enough for me. 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 Sing you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Sing, Lord, you're more than enough. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yeah. So blessed, I can contain. Say, your love. Say, you are more than enough for me. So blessed, I can contain it. So much you gotta give it away. Your love, taught me to live now. You are more than enough for me. You're more than enough, Lord. Continue to praise God and honor Him. Hallelujah. We're going to sing praises to you, Lord. We're going to honor you, God, today. You deserve the highest glory and praises today, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
honor you, God, and praise you. Lord, we're going to sing your goodness today, oh God. We're going to sing praises to you, Lord. Come on, church, let's continue to worship God today. Where you are able to do great things, Lord God, hallelujah. You are more than enough, Lord, hallelujah. We praise you today. We honor you. My dear brothers and sisters in Christ, huwag nating hahayaan na lalabas tayo sa lugar na ito na hindi natin nakukuha ang portion natin sa Panginoon. Let's continue to worship God and let's hear what He's about to say to us. For your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. You are close like no other. I know you as a father, I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life, and all my life you have been faithful. So, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's dedicate this song to God. I love your voice. You have led me through the fire. Darkest night, you are close like no other. I've known you as a father,
as a father. I know you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Say, all my life you have been faithful. All my life you have been so good, yeah. And every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, you have been faithful. Sing all my life you have been so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. And all my life you have been faithful. Sing. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good with every breath that I am able. Oh, I will sing of the goodness of God. With your loud voice, let's sing this. Sing. All my life. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good with every breath. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good with every breath.
it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. My life have been faithful. Basta tinig. Yes, Lord. Hallelujah. Sige. Sigaw mo yan sa harapan ng Panginoon. And all my life, oh God, you have been faithful. You are so good and good and good. Yes, Lord. Yes. Isa pa, sabihin natin yan. Mabuti ba ang Diyos sa atin? Sige, sigaw mo yan sa harapan ng Panginoon. Pasalamatan mo siya sa oras na to. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sige, taas natin yung ating mga kamay sa harapan ni Lord. Thank you, Lord. In 1 Corinthians chapter 6, 19 to 20. Ang sabi po doon, did you know that your body is the temple of the Holy Spirit that you received from the Lord? And then sabi niya, you need to offer our bodies sa harapan ng Diyos. Through our worship, through our thanksgiving sa Panginoon, I know in my spirit that God is so good. Hallelujah. Hallelujah to the King. Father, we thank you, Lord, for this morning. Naniniwala kami, Panginoon, nasa kalagitnaan ka namin. Banal na Espiritu ng Diyos, minister to us in this morning. Holy Spirit, we acknowledge you in this place. Allow the move of the Holy Spirit in the midst of us. Sharabakandarabashikaraba. I declare the shalom of God, nothing lacking, nothing missing. The kingdom of heaven is at hand. Normal ang himala sa harapan ng Diyos. Father, we thank you, Lord, for this morning. Kumilos ka, manguna ka. Hayaan mo pagharian kami ng iyong katuwiran, ng iyong kabanalan. Hallelujah. We thank you, Lord, for this morning. We give you all the glory. All the honor. Lahat ng pagsamba, lahat ng pagpupuri, Ama, ay amin pong ibinibigay sa iyo sa oras na to. In the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo! Amen.
Shalom, church! Shalom! Tapikin mo yung kanan at kaliwa mo, sabihin mo sa kanya, shalom sa'yo. Anong ibig pong sabihin ng shalom? Ano pong ibig sabihin ng shalom? Amen daw, sabi ni Tita Son. Amen. Shalom, it means fullness of God. Amen. Ang kabuuan ni Kristo ay nasa sa atin. We will reign in this life. Amen. Sino na naniniwala dito na naghahari sa kanyang Diyos? Amen. Pag-usapan si Lord, kailangan talagang masigit pa, no? Doon sa nanalo ka ng laban o bawi. Pag si Lord ang pinag-uusapan, kailangan yung ating mga tinig, amen, ay talagang maangaklaki ay Satanas, amen. Punong-puno po ang ating mga puso ng pagsamba sa Panginoon. Amen. And I enjoy the presence of God. Every time po na ako ay dudulog sa presensya ng Panginoon, talagang see to it na talagang ako ay bago ako tatayo ay talagang ramdam na ramdam ko yung presensya ng Panginoon. Not only this day, but of course, in our room, no? In upper room, sabi nga ng Book of Acts, pag tayo ay nag-iisa na, amen, kailangan doon mas lalo natin naiintindihan at nararanasan ang banal na Espiritu. Amen po ba? Now, we will move sa ating pagbibigay. Lahat ng handa na magsabi ng, thank you, Lord! Thank you, Lord! Amen. Sino po dito yung talagang nagpapasalamat sa Panginoon? Mabuti po talaga ang Lord. Amen. Kagaya nung inawat natin, no? And all my life, anong sabi doon? You have been faithful. Ano pa sabi da? And all my life, you have been sabi natin, so good. Amen. Hallelujah. Ang sabi po sa Proverbs chapter 19 verse 21. Ang sabi doon, may are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Amen. Sige, lahat tayo ngayon, tayo, ipagkaloob natin yung ating mga ikaput handog sa Panginoon. Ang ating pong pagbibigay ay act of worship sa Panginoon. If God is so really good to us, so ibalik naman natin yung para sa Kanya. Amen? Sige po, lahat tayo ay manalangin. Father, in the name of Jesus, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa loob ng isang linggo, Panginoon, ng punong-puno ng pagpapala, Lord God, ang aming natanggap sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat, Lord God, ng mga mabubuting bagay na ginagawa mo araw-araw at gagawin mo pa. Ami pong sineselyuhan sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng aming mga kaloob, Panginoon. Lord, ina-apply po namin sa oras na to, the word multiplication, Lord God. Sa lahat po, Panginoon, ng mga businesses ng inyong mga anak, sa lahat ng mga source of income, I apply right now, God, the multiplication, O God, in their lives, O God, in every area ng mga buhay nila, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na kaloob mo, Lord God. In the name of Jesus, we pray. Amen and amen. Sige po, lahat tayo ay pwede na pong magkaloob sa Panginoon. So, ako na po ang mag-a-announce. So, wala yata si Veronica. Okay, so ako na lang po yung mag-a-announce sa mga events po ng church na paparating. Amen? Okay, so yung ating pong Kingdom Righteousness Encounter is sa, ano na po siya, 21, March 21 and 22. No? So, mag-start po siya ng Friday ng hapon. And we will move forward po the next following day, Saturday po yan. Okay po, so magbibigay na lang po ng karagdagang mga reminder, mga announcement po, yung mga RRF leaders natin. And lahat po ng mga nakalista na no, sa ating KRE, sobrang dami po nila ngayon. No? So ang mga kabataan po, I think is 32. 32 ba? No, 32? 32 ba, Ma'am Jera? 34? 24, okay? And then yung ating sa adult is nasa 5 or 6, something like that, no? So, more or less po, nasa mga 30, 32. So, sabihin mo sa katabi mo, not bad.
Amen. So, ayun po, no? So, 21 and 22. So, yung lahat po ng mga sa mapalad po, no? Nakapag-pre-encounter na po kami last Tuesday to be yung continuation po this Tuesday or basta po sa week na to. So now po, meron pa po tayong karagdagang announcement. Yung ating water baptism. No? Yung ating water baptism is on April. No? April po yan. Yung muling pagkabuhay, actually April 20 yata yan. No? Anniversary pa namin ni Pastor Nobo. No? April 20 po yan. So saan po gaganapin yung ating water baptism? Doon po sa... No, ka rin po? Bala ko sa noon ba? Kung saan po ginawa yung ating anniversary. Siya sa to po, no? Dito po sa may ano. May palaot ka, madam. May pasobra yung worship ni Madam Malona. So, ayan po. No, so, ano po yan? So, again po, i-announce din po yung ano po, yung program po natin dyan. No? Ano pa ba? Next is the Sport Fest. Dami nating events na. Sport Fest is actually May po yata yan. No, wala pa siyang hindi ko alam po, no, kung meron na siyang date, but May po yan. Okay? So, pakisabi sa katabi mo, no, spend our time, no? Our moment, no, na i-fellowship po natin yan sa mga kapatiran. Amen. No, ito po yung ating bonding, no, gagawin yearly po. Amen. Sa ating pong church. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan tandaanan may tayong schedule. Amen. So magpa-participate po ba ang lahat? Bala mo lang, uti ako bubulad. Yeah? So mas marami po tayo ngayon kesa last year. No? So sino po yung magpa-participate? Pakyaki nga po. Sino pa yung magpa-participate? Si Sir Richard, magpa-participate yan kasi sila yata yung champion ng overall champion kayo, na? Wow, thank you Lord. Sino kaya yung champion this year? Okay, so ayun po yung ating mga announcements. So ngayon po tayo darako na sa salita ng Panginoon. Sino pong handa na? Handa na po ba kayo? Handa na ba tayo? Patsiya po yung mag-preach. Expect yun na, anggat kayo magagredo otong na nga. Amen. Putang ang manal biya kayong TV, manal biya kayong basketball, makasyo kayo. Bala mo, ala ng bukas yan. Sige po, handa na po ba ang bawat isa? No, sige po, tayo ngayon ay pupunta na sa salita ng Panginoon. Amen. So, yung title po ng ating pag-aaralan sa umagang ito is related pa rin siya sa ating declaration for our vision for this 2025 is the word appointed season. Kung mapapansin po ninyo sa mga nakaraang mga pagtuturo, maraming naituro dito, how embrace the appointed season, man. How to walk in appointed season, paano mag-increase yung season na to this year sa atin. But this morning, I want to talk about the appointed season of being watchful. Amen? So, hindi na po iba sa atin kung ano yung nangyayari sa paligid natin. Amen? So, sino po dito yung nakakapanood ng balita, ng social media, at kung pagbabasihan po yung nararamdaman natin physically. And I believe, kung wala tayo sa Panginoon, kagaya din po sa mundo na ginagalawan ng iba, siguro magiging question din sa atin, paano na ang mangyayari sa atin. Amen. But, because of the Lord, because of Jesus Christ na nasa sa atin, kaya tayo ay nagpapatuloy sa buhay na to. And because of the Word of God, sa pamamagitan ng pangako ng Panginoon sa atin, tayo ay nakakatayo, tayo ay nakakapagpatuloy sa kabila ng mga nakikita natin, sa kabila ng mga naririnig natin, sa kabila ng mga disappointments, sa kabila ng mga discouragement, but still, the goodness of God ay ipinapakita at ipinamamalas pa rin niya sa bawat isa sa atin. And this teaching
no, ay patungkol po how, no, na ang bawat isa sa atin ay maging watchful sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay. As long as we live in the world, we cannot escape the temptation and tribulation that we have encountered. Habang tayo ay nabubuhay, lahat ng mga buhay dito magsabi ng praise the Lord. Pacheck kami, praise the Lord. Lahat ng mga buhay dito magsabi ng praise the Lord. So ang sabi po dito, habang tayo ay nabubuhay dito, ay hindi ka pwedeng kumawala. Amen? Sa bawat tukso o sa bawat kahirapan na nakikita natin o nararanasan ng bawat isa sa atin. Because, no, malinaw na malinaw sinasabi ng salita ng Diyos, tayo ay buhay pa. Amen po ba? In every temptations and tribulation, yan ay sinabi ni Job. Kung naalala nyo, no, si Job, one of the Bible character na grabe yung pananampalataya niya sa Panginoon, na talagang katakot-takot ang pagsubok, katakot-takot at tribulation hindi lana. But still, because of his relationship with the Lord, because yung relasyon niya sa Panginoon at paniniwala sa Diyos, kaya niya na-overcome ang lahat ng tribulation na na-encounter niya sa buhay niya. Our life on earth is warfare. Ito ay labanan po. Amen. Bilang isang mananampalataya, ang sabi ng Biblia, our battle is not in flesh, but in the spirit. Ang battle natin as a believers, lahat ng mga believers dito, magsabi ng amen. Ang warfare daw po ng mga mananampalataya na nabubuhay sa mundong ginagalawan natin, ang laban po natin ay hindi natin nakikita. Our battle is in spirit. Is a warfare. Amen. And sabi ng salita ng Diyos, hindi sa physical ang laban natin bilang isang mananampalataya. Because Satan, 24/7 a day, marami siyang deception na ginagawa sa bawat isa sa atin. And if we are not aware sa mga deceptions na ginagawa niya, hallelujah, ito po ay magiging way na tayo ay mapapalayo sa Diyos. Kaya nga, ang pagtuturo po ng kaharian ng Diyos ay itinutuwid tayo doon sa maling pananaw. No, na kailangan, ang sabi ng kaharian, ng mensahe ng kaharian, kailangan nating mabuhay, lumakad ng may katuwiran at kabanalan sa harapan ng Diyos because God is righteous and holy. Amen. Sino po naniniwala dito na siya ay anak ng Diyos? Kung ang tatay mo ay righteous at holy, automatic, sabihan mo kayong siping mo, makanyanta naman. Kasasabi nyo pa, anak no kong Lord, di ba? So dapat, nung intatang mo, itain kayang kalikasan at itain kayang character, so kailangan ding anak ng mga nitala naman at expect na po ng Lord yan kaya katamo. Amen po? And being watchful, kailangan alam natin paano natin targetan si Satanas. 24/7 a day, God move powerfully in our lives. But, huwag din natin kaliligtaan na ang kaaway ay gumagawa din siya 24/7 a day. For this reason, we must be careful about our own temptations. Ang sabi po dito, kailangan po, no, kung ano man yung mga kadahilanan, ano man yung mga reason natin. Ang sabi dito, we must be careful. Kailangan mag-ingat daw po ang bawat isa sa atin sa kani-kaniyang mga temptations, sa kani-kaniyang mga tukso, sa mga deceptions na ginagawa ng kaaway. Kasi ang kaaway, ang sabi ng John chapter 10b, ang sabi doon, 10:10b, siya ay naparito upang pumatay, mangwasak at manira. And how many years, no? Kung babanggitin natin, evaluate natin yung buhay natin. For how many years, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, sa ayaw mo at sa gusto, maraming beses na ang kaaway ay nagbigay daan sa mga buhay natin. But thank God, because of our relationship with the Lord, sa pag-receive natin sa Panginoon, na ngayon unti-unti ibinabalik tayo ng Diyos doon sa totoong dinisenyo niya sa bawat isa sa atin. Unti-unti tayo ay dinadala doon sa layunin ng Diyos sa sangkatauhan at kapatid kasama ka doon.
Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka doon. Amen. For this reason, we must be careful about our temptations. We must be watchful in prayer. The devil is given us an opportunity to deceive us. Amen. Nariyan po, no, ang kaaway. Minuminuto, hindi po monthly, hindi araw-araw. Minuminuto, oras-oras, ay pwede tayong i-deceive ng kaaway. Kung di po tayo magiging aware o hindi tayo magiging watchful, no, tayo po ay tatahak doon sa gusto niyang gawin sa mga buhay natin. In Ezekiel chapter 3, 17, 18, no, si Prophet Ezekiel po, no, basahin ko muna sa English at basahin ko siya sa Tagalog. Ang sabi po dito sa Ezekiel chapter 3, 17, 18 sa English, Son of man, I have appointed you as a watchman of Israel. Sino po? Kanina po ina-address ito? Ang sabi dito, sa lahat ng mga inappoint ng Diyos. Ang tanong, sino ang mga inappoint ng Diyos? Sino po? Malinoya po yan, ha? Sabi dito, no? Son of man, I have appointed you as a watchman of Israel. Whenever you receive a message from me, sabi dito, pass it on the people immediately. If warn the wicked, saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins, and I will hold you responsibly, demanding your blood for others. Para po mas lubusan natin maintindihan, ang ganda po kasi sa pag-interpret sa English. Tingnan po natin sa Tagalog. Ang sabi dito, tao, ginawa kitang bantay ng bansang Israel. Ano man ang sabihin ko sa iyo'y sasabihin mo sa kanila bilang babala. 17. 18 rather. Maaaring ito'y hatol mo sa kanila. Pinagsabi lang, maaaring ito'y hatol sa kamatayan para sa masama, kapag hindi naman mamamatay sila sa kanilang kasamaan, ngunit pananagutan mo sa akin ang kanilang kamatayan. Yan po ang pangungusap ni Yahweh kay Prophet Ezekiel. No? And lahat po, no, ng sinasabi dito po sa teksto natin ay pinapa-address po ni Yahweh kay Ezekiel sa mga tao na nasasakupan niya. At malinaw na malinaw ang sabi dito, warn them! Lahat ng mga bagay na sinasabi ko sa iyo, kailangan mong i-address sa kanila. Ang sabi po ni Prophet Ezekiel, always remember, the devil never sleeps, but it goes about seeking whom he may devour. Amen. Ano ibig sabihin nito? Ang kaaway daw po, ay nakalupa ng taong matutudyo. But, ang sabi dito, always, tandaan natin, ang kaaway ay laging naghahanap ng kanyang mabibitag at ng kanyang masisilo. If you are not aware or you have no time in prayer and devote in the Word of God, anytime na atakyan na kaning kaaway, you will be failed. Why? Because doon tayo sinisimulan ng kaaway, doon sa mga weaknesses natin. Ano-ano ba yung mga weaknesses natin? Mga weaknesses natin kapag may mga pinagdadaanan, full of doubt, full of fear. Amen? Nag-iisip tayo kung ano yung buhay na haharapin natin, paano natin re-resolve yung mga problema natin, and if that weakness ay talagang nag-a-arise sa mga buhay natin, doon tayo sisimulan ng kaaway. Amen? Sino po dito yung nagmamahal sa Panginoon? Lagi ang kaluguran ni Lord, niya. Pero po natin ang pagdala na nakakalinguan tayo.
Kaluguran tayo, Lord, pero putanti ng pagdalanan, full of doubt tana. Amen? At yung ko pabukem, sabi dito, ang kaaway ay laging naghahanap ng kanyang mabibitag at masisilo. Ang sabi ng Bible, para siyang leon na umaatungan, na naghahanap. Aliya pong makakainin ng kanyang masisilo. Kaya nga po, isa sa mga susi, being watchful, you need to have time in prayer. You have time to seek God's word every day ng buhay. Kasi yun yung panlaban natin. That every time na si Satanas ay atakyana ka, you know the word of God. Alam mo yung bala na pwede mong ibigay sa Kanya. If hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, and you have no time in prayer and meditating the word of God, ano yung bala mo? And ang sabi dito, ang ating laban ay hindi nakikita. Our battle is in spirit. Amen po. Mag-amen kayo, kalwa kayo panigaralan ninyo. Alas 3 paro kuning ganingal do, makalukulok na ako, kaya tangka na akong kain. Amen po. Kaya tangka na akong trono. Niya po. Kaya matundo ko po kanina. Tapos ako pa mag-amen. Okay po. Sabi dito, always remember that devil never sleeps, but it goes by seeking whom, sabi dito, he may devour. Being watchful, you need to remember how you can deal every temptation. Handa na ba kayo? Tandaan natin itong mga bagay na to. Para every time na alam natin, balo may kasimbabi kaaway, patsetin niyang gagawan. Alam niyo po, ang kaaway, mas lalo yung magdobli, patsebalo ng ating kang gagawan para kang Lord. Tandaan na niya po yan. Sabi ng salita ng Lord, dati ang buhay natin nasa mundo. Nung nakipag-isa tayo sa Panginoon, ang buhay natin ay wala na sa mundo. Amen. Now, anong gagawin ng kaaway? Gusto niya muling ibalik tayo. Mas igit pa. 7 times. Nung matsura ka ugali dati, 7 times, gawa ng mas lalong matsura yung ugali mo. Nung dati, may atong kang beses mag-rebelde, nyening, ipatse, talagang ikwana ka, sabi na ng Bible, 7 times. Akakwaya po, nung metong yung milyoning niya, wala kaya ka, putang kwa na niya pa sa bayo, 7 yung milyon. Buriya po ita. Mahilig ko pa muna. Being watchful, you need to remember how you can deal every temptation. Handa na po ba kayo? Number 1, the source of temptation, why we can't run away. Bakit sa bawat tukso na kinakaharap natin ay hindi tayo makaiwas-iwas o hindi tayo makatakbo-takbo? Ibig sabihin, kapatid, bakit still nandyan pa rin tayo? Nandyan pa rin tayo doon sa pagkakasala at tukso na ibinibigay ng kaaway. Ano kaya yung dahilan? Handa na po ba tayo? In Genesis chapter 3, 1 to 13, NLT po yung dyan, pero gusto ko po siyang basahin sa Tagalog kasi mas lalo yung nanamnaman pa check yung Tagalog Basahin natin sa Genesis chapter 3, 1 to 13. Mabilisan lang po ito para meron po tayong idea. Okay, Genesis chapter 3. Nang ang ahas, ang pinakatuso sa lahat ng hayop. Ano sabi dito? Sino po yung pinakatuso? Kapangpangan kayo, kailangan kong AIDS. Sabihin nyo na, snake. Oh. Ang snake ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsay tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang lawen mo naman? Mapalukso. Mananahimik kayo ng kinireate ng Lord. Bulungan Kaya nang minsan dito ang bubulong-bulong lamape Yeah? Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy na alam? Bakit alam ng kaaway na sinabi ng Diyos sa kanila to? Opo, tayo sagutan niyan.
Number 2, tumugon ang babae, hindi naman, sabi na, bigay naman, pintanggol na naman ni Yahweh, alin man, ano? Hindi naman, ang sabi ng babae, sa amin, ang anumang bungang halaman, sabi doon, anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno sa gitna niyon. Pag kami raw, may raw. O, retang magsalitang raw, daw. Ayan. Ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. 4. Hindi totoo yan. O, liwan nyo na yan. Eya po bad influence. Nasabi na, totoo yan. Hindi kayo mamamatay, wika niya. Wika ng snake. Gayon ang sinabi ng Diyos, sapagkat alam niya kung kakain kayo ng bungang niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mga mabuti at masama. 6. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya ay masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong. Kaya po yung kaya. Kailangan po magkaroon tayo ng idea rin eh. Kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Hindi pa. Ninong promotor, yung babae. Hinikayata ng lalaki. Ninay mo munang linikha ng Lord? Ninay menokso? Ano po yung sinabi salita na ng Diyos? Niyan po. Ano ka rin tana? Babae. Buta po mama sa yung salita na ng Ginoo, i-meditate siya masalese talagang ma-empowered ka talaga. Yeah? Ano ka rin ako kaya? Okay. Kita pong nabuo sa isipan niya ang mabuting maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa. Talagang love na yung asawa na. Yan kakalingwan. Para sa kanyang asawa, anong sabi dito? Kumain din ito. 7. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya't kumuha sila ng mga dahon ng igos, tagni at ginawang panakip sa kanilang katawan. Chapter 8. Pagdadapit hapon, narinig nilang naglalakad sa halamanan si Yahweh at kaya nagtago sila sa kahuhayan. Ano yan? At hindi naman kasing AIDS. O yapi na itan. Yan po. 9. Datapwat, tinawag ni Yahweh ang lalaki. Tinanong, saan ka naroroon? Hindi ang babae ang una niyang tinawag. Sino tinawag niya? Ang lalaki. Ang sabi dito, tinawag ni Yahweh ang lalaki at tinanong, no ka rin ka. Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki. 11. Sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos, bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kaya nga niya ba? And then, ang sabi dito, dili pong lasa ini ni panyisi na lalawin niya po na. Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki. 11. Sinong may sabi sa inyong hubad ka? Tanong ng Diyos. Bakit ka kumain ka ng bungang ipinagbabawal ko? 13. Bakit mo naman ginawa yon, babae? Bakit mo naman ginawa yon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng haas. Maaari po, sabi dito, mangyari po'y nilinlang po ako ng snake. Kaya ako'y natukso ding kumain. Tugon naman
niya. At sa mga following verses, ipagpatuloy niyo pong basahin yan sa inyong mga bahay. Doon the last chapter po, nitong verse na to, makikita atin na pong pamanyising gagawan. Yan po, kareni pong may kasala nga rin. Now, back to our message. Okay. The source of temptation, why we can't run away, because, ang sabi dito, lahat ng bagay po, kahit po ang kaaway pa ang may gusto sa mga tukso o sa mga deception na ginagawa niya, once tayo po ay nagdesisyon na hindi natin gawin, ay nasa sa atin po. It means malaking factor po, no, ang mga sarili natin sa ating mga ginagawa na panunukso ng kaaway. Kaya nga sabi ko kanina, if you are not being watchful sa buhay, no, na ginagawa mo araw-araw, pwede tayong matukso, pwede tayong mas lalong mabitag, no, doon sa bitag na ginagawa ng kaaway sa mga buhay natin. Kaya nga po, ang turo dito, no, nandoon yung reminder ng Diyos. Nandoon yung paalala ng Diyos sa kanila bago pa sila nilikha. After na i-provide ng Diyos ang lahat ng pangangailangan ng tao, bago pa sila inilagay doon sa Garden of Eden, sinabi ng Diyos, lahat ng pangangailangan nyo ay provided na. Maliban ito. Pero dahil nga doon sa palilinlang no, ng ahas, no, ano yung nangyari? Na-decept sila. Why? Because ang sabi doon, kapag kinain mo, para kang, atin niya pong word, bala mo maging Diyos ka. May pagnanasa doon. Amen? At ang bawat isa sa atin, hindi tayo magiging watchful in every area ng buhay natin, no, at madalas, no, talagang yung panunukso ng kaaway ang sinusundan natin, kapatid, talagang may pahamak tamo. And Lord, naburiin kayang nilikha ay mapariwarayo. Ayaw ng Diyos ang sangkatauhan ay mapapabayaan o mapapahamak. But, choice ng tao ang mga bagay-bagay na kanyang didesisyonan. Kahit bumaba pa dito muli ang Panginoon o ang Diyos para sabihin ng mga bagay-bagay na to, kapatid, it's your choice again. Ikaw ang magdidesisyon dahil ikaw ang inilagay dito. Amen. Kaya nga ang sabi ni Bishop, di ba? At kaya ka nang bisa kang lumakad, kang katuwiran at lumakad at magpatuloy king kasalanan. It's your choice. Ang sabi doon, binigyan sila ng kaalaman. Paano nila nalaman na sila ay ubot-hubad? Nung kinain na nila yung bunga, yung ipinagbabawal ni Yahweh. Kaya nga ang sabi ni Yahweh, ba't balo yung hubot-hubad? Ang sabi doon, they are naked. Nung nilikha sila ng Diyos, alala pong malisyo. They are naked. But nung sila ay nagkasala, they fall in the sin. Doon na po nagkaroon ng malisya. Amen po ba? At yun ang ayaw ng Diyos. Again, sino po ang may choice? Sino yung pumili? Bakit sila ay nagkasala? Babae. Ang tao po. Amen po. At suko po ba, Kim? Ang sabi dito, no one is completely free of temptations because the source of temptation is in ourselves. Ang sabi dito, wala daw kompletong makakalaya sa bawat panunukso ng kaaway dahil ang pinaka-source ng tukso ay ang ating mga sarili. Kaya nga ito sabihan ng Eva Huenyo eh. May kanta nga yung pa niya. Amen. Ang sabi dito, ang merong daw pong pinaka-source para maiwasan ang panunukso na ginagawa ng kaaway. Pwede tala pong tas, din kaya katang kanang gamat. Sige, tas tala rin gamat. Utang kaya po uli na. Ang pinaka-source po, no, ng bawat panunukso ng kaaway, turo may sarili mo. At sabihan mo kang Lord niya ni, sabihan mo kay Lord, Lord, noon yun. Sige, sabihan mo, Lord, noon yun. Hindi na ngayon. Powerful word ya po yan, ha? Now, pwede tayo pong pagpatuloy. Kaya po na, ako po ba, ano nangyayari kay niya?
Then sabi dito, no one is completely free of temptation because the source of temptation is in ourselves. We are born in simple desire. Dinanda ko mang katuwiran. Dinanda ko ang katuwiran, Carson. Sabi dito, na tinuturunan, totoo naman po, na tayo ay nalikha in our sinful desire dahil doon sa ating mga ninuno. Amen. Sino yung mga ininuno natin? Sino yung unang tao na nilikha ng Diyos? Pastor ay makulay pa imamukan to. Alay pa imamukan to. Ang mumunang tao pong kinreate ng Lord Kenny, i-Adam. No, sa pamamagitan nila nung sila ay nagkasala doon sa Garden of Eden, hanggang ngayon po ay nag-arise ang kasalanan ito, generation by generation. Amen. Kaya nga gumawa ng hakbang, gumawa ng way ang Diyos para itong tao na to na kanyang nilikha ay maibalik muli doon sa kanyang original design. Kaya nga, anong ginawa niya? Ang sabi ng Bible, siya ay nagkatawang tao upang ikaw at ako ay abutin niya. Ang sabi natin dito, ang laban natin sa mundong ito is not laban sa flesh, is not physical. Our battle is in this journey is laban sa spiritual. Amen po. And now, dahil nga sa kasalanang tao, ang ginawa ng Diyos Ama, siya ay bumaba dito. Isinugo niya, sino yon? Ang kanyang bugtong na anak. Ang pangako niya sa atin, no, isinugo ang kanyang bugtong na anak, kung sino man ang sumampalataya, ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon na siya ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na ibinigay ng Diyos sa atin, lahat ng kumilala at tumanggap sa Kanya. Kaya nga yung sinasabi ng salita ng Diyos, every temptations, pwede natin ma-overcome yan because ang susi, kapatid, tayo. Tayo ang may susi. Amen? Tayo ang pinaka-source if we want not to destroy this kind of deception na ginagawa ng kaaway sa mga buhay natin. It's our choice. Kaya nga, alam niyo yan, kaya nga paulit siya, mahal pa talaga natin ng Diyos. Kung mahal natin ang Panginoon, no, talagang i-appreciate natin yung kanyang ginawa, yung kanyang pagkamatay dun sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kung mahal natin ang Panginoon, no, at ibinigay niya yung buhay niya sa atin, binayaran niya, hindi pera. Ang pagbabayad niya sa atin, sa ating mga kasalanan ay buhay at dugo. Amen? Kaya kapatid, every time that Satan atakas, isipin mo, inaatake ka ng kaway, isipin mo kung anong ginawa ng Lord sa atin. Isipin mo. Amen. Kung anong pangungutya ang ginawa ng mundo para sa Kanya. Para lang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Ito ang matindi. In the kingdom of God, not in words, but in power. Emeya kakit ni Lord, emeya tatalan, pero magmilagro ya kembie mo. Bakit? Dahil, Lord, in Holy Spirit yan likwa na kaya katamo. After mamatay ng ating Panginoong Yesus, ang sabi ng Bible, 3 araw siya ay muling nabuhay. Nag-ascend siya sa langit. Meron siyang iniwan na makakasama natin. And through the power of the Holy Spirit na sasa sa atin every time na ikaw ay uupo sa presensya ng Diyos. Hallelujah, mga kalaki Satanas. If our life totally surrender to the Lord, kapatid, pwede kang lumakad na ayon sa kalooban ng Panginoon. If we love truly God, kaya po natin yan. Pastor, sasabi mo yan. Sasabi mo yan, Pastor, mo pagdalanan ko. Sasabi mo yan, Pastora, kasi aliwa ka kayang sitwasyon ko. Dindang ko niya po yan. Sinabi kaya rin po yan dati. Pero every time, ingkaka kong pag-iisip, may bayo. Na every time, in pananaw kong ini, every time na ating pagsubok, balo ko na after this, I will become much stronger. Kaya man lupay-pay kapatid, patyating kang pagdalanan. After you receive that situation, pagsubok, after that, mas sigit ka pa kang Superman. Superman, aliya po po. I-Lord po po niya. I-Wonder Woman, takang isip yan. Ako'y Superman. Dewa, dala mo po, detang may nyulat.
Pero Lord, from the beginning, He already existed. Woo! Hallelujah! Kaya yun po sasabihan, sana ako na i-Wonder Woman. Niya po, kat ang isip lang mo po dan. Pero Lord, from the start, from the beginning of all na nakikita natin ngayon, nag-e-exist na po siya. Point number 1 niya pa yan. Yeah. At suko po ba, Ken? Hindi po panigaralan. Tama na. Sabi po dito, we are born in simple desire, like Adam and Eve. When one temptation passes, pero hallelujah. When one temptation passes, eto pa, another, it's, kaya yari na pa yung pagsubok at na naman daratang panibayo. Unang gawang ko, pastora. Sakto kaya paro kung ayayari ni Meto, yan naman ni Meto. Sakto kaya pa nga over kami ni Meto, o hindi naman yung kasunod. Kaya nga hinalimbawa dito si Job. Likwan din rin kaluguran na, may wala yung kayamanan na, dinganak na. Sabi na ni Balmol, metelo. Tama pa siguro aranasan nita yan eh. Siguro man, nung halata mong pamayag kuryente, naman siguro big deal ita niya po. Alin naman po, maniwala na kung po big deal ita. Impeg dalana ng job, grabe, inganaganang kayamanan na may wala. Pero still, amen, yung fire, yung paniniwala niya sa Diyos niya, ay hindi nagbabago. Yun ang gustong gawin ng Diyos. Yun ang gusto ng Panginoon na mapasa atin sa umagang ito. Amen? Hindi lang basta natin sinasabi ang salita ng Diyos and after that, nothing. If you want your life to be changed, kapatid, magdesisyon ka. Sabihin natin, I will decide to follow Jesus. No turning back. Magkanta na ako, no turning back. Amen po ba? When one temptation passes another, it's, alam niyo po yan, kapag, eto po bigyan ko kayo ng kapag ang isang pagsubok na napakahirap at na-overcome mo yan, yung mga darating pang mga pagsubok, kaya mo nang laruan. Kaya mo nang, alipupupula yan kaya mo nang laruan because hinarapan mo ng tama sa harapan ng Diyos na kasama siya. Kaya nga ang sabi dito, the source of temptation, why we can't run away because the problem is ourselves. Kaya hindi ka makawala-wala dito sa panunukso o kasalanan, na paulit-ulit na nangyayari kasi kapatid, ayaw mong desisyonan. Ngayon ang tanong, sino yung magdidesisyon ngayon? Sasabihin natin, Lord, I cancel. Ako po ay magpapatuloy sa iyo. Why? Because anytime, any moment, pwedeng dumating ang Panginoon. Sayang yung pagpunta natin sa church. Sayang yung pagba-Bible study natin. Sayang yung pagsamba natin at yung sigaw natin once our life ay paulit-ulit na nagkakasala sa harapan ng Panginoon. At yun ang dahilan, kapatid, bakit ang Diyos ay umiiyak. Amen? Tayo ko'y muwari biyasang manasakit. Amen? Kung tayo po ay nasasaktan sa mga pinagdadaanan natin, mas lalo ang Diyos. Ngayon ang tanong, buri na bang Lord, in kahirapan na pagdalanan mo? Ali! Pero choice tamo po yan. Yun ang pinili natin, kapatid. Akawa tayo po. In Matthew chapter 1:10, kung naalala nyo po yan, nung ang ating Panginoong Jesus ay tinukso ng kaaway. Talagang yung Satanas sa layang gewa, dakal niya sinabi kang Lord, King verse yan, basa nyo niya mo po, King kaya kayong bali. Niya po, nanong sinabi na karim, gana-gana o offer niya yung mundo. Samban mo ko mo, I will offer everything to you. Nasabi ng Lord, nasabi ng Satanas, ating sale nga ni King SM. Ileleme pa Lord mo. Yan niya ba yung sale? Alam niya mo sale, di ba? Suya na, alam mo na.
Sale bang yan, ha? Na? Gusto ko ba? O yan, kaya po kalong sale yan, ha? Diyan mo na, kagaling ng Holy Spirit, tiro na ako. Na po? Aligya po baloy tayo, diba? Sabihan na, kaya po process. Na? Sale ngayon eh. Kaya ka pa mag-church. Tutala na pastora namang malwat mag-preach, siyang mag-preach. Ano pa yung bulungan na, balam kitang guardian of Eden, ha? Madalang niya yung sale. Kaya Uniqlo, 50%. I enjoy tayo ba yung presence ng Lord? And sometimes, mo maging aware. Kalupa ng Diablo. Di ba sabi na, i-offer, bakit mo yung mundo? O bibigyan nga kayan. Samban mo ko mo. At niya ba ang pekibat ni Lord? I-Lord, sasabihan na laging salita na ning Ginoo. Nung ikaaway itong tuksuana ka, at ala kang balok yung salita na ning Ginoo, pwede ka sa likod. Bakit? Ala kang balok yung salita na ning Ginoo. Pero nung ating kang balok yung salita na ning Ginoo, anytime, kalupa ng pakyaw, di na may uppercut. Makapagat kayo. Pwede miyang anak-out, kalupa ng haton. Iyaton 2 rounds, may knock-out yun. Baka 1 round mo, if you are really in the presence of God. Uppercut mo mong metong, matutudya yan. Kwento ko po na yan. Di po ba yakong dili ko kaya na yan? Kwento ko po, kimento kay Anjo sa ini. Ngani po, dakala po sasabi kaya natin kano nga babaw ng reaksyon na kaya ni, patsiyawag to yung mamsi, dakala po kano ababaw. Uy, ako naman na ako manababaw, eh. Ngani po, uling na tsukulalam, ne. Sabi ko po kaya kayo, every morning po, talagang mga kalak ne, sabi ko kaya kayo, ultimo rin, pag-pray ko la rin. Ultimo po yung apelido yun, ne po. Pelalo po rin, Lord, I bless Coronel family. Putang mag-pray ko, kalingwang ko, paret ang kalawang apelido, balikan ko la pa yan, ne. Kasi mahal niya ko mag-pray. Ngayon po, ito pong last week yata ito, ating ko pong selling deodorant Malatiya. O panto nang kini kayakit. Niya po. Di okay. Yan, wala yan. O ngayon, ining week kayo ni, siguro last week po yan, ining week kayo ni, tinako na naman selling. O ngayon, may wala ni naman ito. Kami mong adwang nori nga tsukeni. Karanga lang yung nori, kabi na kay kilikili na ito. Masyado naman magaling itangaso ko, itangaski ko, nung kabi na kay kilikili na ito. Ngayon po, mitakutang ko, ligo. Nano po sabi ko, yung ko paglokohan. Yung ko paglokohan ako. Nime, ito nga katitingin ko puti na ako. Bakit? Balo yan daya ini yan ng Kristo eh. Yung lugar na ini, balo check yung presensya na ning Ginoo eh. Alas 4 na ning galingal do, kami kaya talwal na ning nori, manalangin ko ka rin, magtangas ko, palagayo, milubya kaya na. Mga klakya. O ini na yung matindi. Di ba sabi ko, paglokohan niyo ko ako na. O ini na. Sabi ko kay sarili ko, patsi nga ako ining deodorant, pangadwa nga ini kaya pahikit. Atin, Kenny. Yung deklarasyon ko. Hindi po kaya ang Diyos yan na. Praise the Lord. Ali po. Panto ng kekeyakit eh. Mandilo ko na po kasi magpa-adjust ko. Kumakukitang, oto ako naman nakakit ito. Siyempre, ating ko po sila lagyan. Retang underwear ko din, retang makanin, makaayos langan po din. O, karang kukuha ng kaya Naldo, di pala akong hakakit ka rin. O, inina, o ba niyang kumakuha, kikya ka rin itang malapit, itang tauling sa eli ko. Sabi ko kay sarili ko, nano si Blia, yan ako. Kasi sabi ko, Pache, kehikit yan. Kasi pangadwa na eh. Ala na malulog ka rin, maliwaya ako. Pache, ining pangadwa nga ako, may walaya po. Tinpin ako. Unang milyari, dahil sinabi ko ito, era ko kakit. Hindi pa, tinakot ko eh. Sino Blide? Yapin po yung... Apin po yung bunga na nitang, once you are in the presence of God, you have no fear. Totoo yung sasabihan na ng salita na ng Ginoo, our battle is not in the physical.
in spirit. Now, ang sabi ng 1 Corinthians chapter, kaya ko mo po dumurot ka niyan. E ako migagana ka, ako niya marariyan yan. I-part 2K yan. Kitang 1 Corinthians chapter 6:19 to 20. Did you know that your bodies is the temple of the Holy Spirit? Hindi nyo ba alam na ang yung mga katawan ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos? At ito pa, did you know that your bodies is the temple of the Holy Spirit that you receive from God? Na natanggap mo sa Panginoon. At ang banal na Espiritu na yan ay hindi nanggaling sa iyo, kundi nanggaling sa Diyos. At ang sabi doon sa verse na yon, you need to offer your bodies sa harapan ng Diyos. Now, ang tanong, if your bodies is the temple of the Holy Spirit and the living God and the Spirit of God is in you, sa palagay po ninyo, makakapasok po ba ang kaaway? Makapamasok ya ba? O nga ang tanong ngayon, bakit kung minsan nakakapasok siya? O sagutan. Bakit nakapamasok po? Bakit nakakapasok siya? Bakit ang mga kasalanan natin ay paulit-ulit? Ito yung sinasabi ng kaharian ng Diyos. Because hindi nababago ang ating mga kaisipan. Hindi nababago, hindi na-surrender totally yung isip natin sa Panginoon. Why the sin is tuloy-tuloy yan at nagpapatuloy. Kaya ang bunga yan, sabi doon, ang sabi ni Prophet Ezekiel, doon sa verse natin, kailangan nyong i-address sa mga tao ang ipinapasabi ko. Amen. Now, if we are not aware, ang sabi dito, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Yan na ang nangyari sa atin 4 years ago. Now, kapatid, if Christ is already in us, kapatid, mo na papaborin na nakawan pa ng kaaway, isang beses pa na yan, yung peace at love ng joy na inilagay sa atin. Akakuha tayo po, sino po dito yung nakareceive na sa Panginoon? Amen po. At yuko po ba rin? In Matthew chapter 6:13. Wala ko pa mo rilo, lalabing kay rilo ko yan. 6:13, sa Mateo. Ano pong sabi sa Mateo? Ang sabi po dito na lang. At huwag mo kaming hayaan. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3. Pwede ba natin palakpakan ng Lord? Ang sabi doon, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Sabi po dito, may have tried to escape temptations only to find more. Grievously fall into them. We cannot win this battle by running away alone. The key to victory is true humility, patience, and endurance. Endurance of the Holy Spirit. You will win a better victory done by your own determination. Ang sabi dito, kung gusto daw natin makawala sa kalasag ng kasalanan, kalasag ng panunukso ng kaaway, ang sabi dito, hindi daw po natin magagawang mag-isa yan, maliban sa tulong ng banal na Espiritu na nasa sa atin. We confess that we are the temple of the Holy Spirit at ang sabi dito, you cannot run away alone. You need the Holy Spirit, the greater helper na iniwan ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Hindi natin, sabi dito, in your own determination, hindi natin kayang lumayo o iwasan ang panunukso ng kaaway maliban na tayo ay hiwalay sa Diyos. You overcome everything in your life. Amen? Kapag si Christ ay talagang kilala mo at you have an intimate relationship with the Lord,
You are seated sa presensya ng Panginoon. Hindi mo na mararamdaman yung kakulangan, kapatid. Totoo yan po yan. Ako po yung maglaram. Yan po. Mo aramdaman nating kulang. Ilod yang magpuno. Nung ating kapagdalanan, ilod yang mag-empowered. Kaya katatsabihan na nakachukukeni. Continue. Kaya ako saan ni magdili-dili Pero sabi ko ang Lord, kaya biyad ako. Sabi ko kay asawa mo, wala na saan, wala namang mawalang namo. Diba po? Pero wala. It's our choice. Pasimuno ko, kaya tsuya ka rin Dadalada niya po kayang home for the agent ako may visa O kapural ko Alime ako. Nung burime nga ako. Kumabay di mamay, dadalang ka. Noon yung maningat di ka ako. Yan, natsuka niyang ka rin, maningat Ingata na senior. Ing maningat senior yan naman. Niya po. Why po. Pero why? Bakit magpatuloy yung nung no ka rin ako, likwan ka rin ako dasnan? Because I know the word of God. Amen? I know the plan of God. Balo ko nung naning salita na ning Ginoo at balo ko naning plano ng Lord. At kapilanman, ako mighanap, hindi naghanap ng kakulangan para lang mapuno yung hinahanap mo. Because God, ang Diyos, ay punong-puno po sa lahat ng mga umahanap sa Kanya. Amen? Sino po hindi yung gustong ganon? Kapag may pinagdadaan ka, ano yun po yung mga mindset natin? Lord! Bakit mo binyay ni? Lord! Kaya po rin pero milyari pelupan paburen mo may kapanlubya. Isatanas, kapilanman, alayang power over your body. Because God and Satan are illegal here. They are spirit. You are legal here because you have a flesh. Merong bahay ang iyong spirito. Nasa sayo kung i-entertain mo sila o hindi. Revelation chapter 3:20. Ano sabi doon? Dito po ako magwawakas. 1 point siya mo po yan pero full of wisdom of the Lord. Sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi doon, sabi ko kanina, nasa sa atin kung papapasukin natin ang kaaway o si Lord. In Revelation chapter 3:20, ang sabi doon, ako'y kumakatok sa pintuan ng inyong puso. Alay po, Kim. Revelation niya mo pong Lord din. Revelation chapter 3:20. Pahayag 3:20. Ako'y kumakatok sa inyong mga puso o sa inyong pintuan. Kung sino man ang magbubukas nito, ako'y papasok, kakain kaming magkasalo. Ano ibig sabihin yan? Kung sino man ang tatanggap sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas kanyang buhay. Ang sabi doon, ako'y papasok, ako'y mananatili sa kanila at kailanman ay hindi na mawawala. Now, same with Satan. Nasa sa atin din, we have the authority. Nasa sa atin ang kapamahalaan. Sa Garden of Eden, Genesis 1:26. Ang tao ang inilagay sa Garden of Eden. Nagkaroon ng dominion. Genesis 1:20. Now, likhain natin ang tao ayon sa aking larawan, sa ibang translation, sa aking kalikasan. In my nature, ang sabi ng Diyos. Para mamahala sa lahat ng bagay. Sino ang inilagay dito para mamahala? Magkaroon ng dominion, mamahala. Dominion, it means kapamahalaan. Tao ang inilagay dito para mamahala sa lahat ng bagay. Sa Garden of Eden, sino ang namamahala doon? Tao. Bago pa inilagay ang lahat ng pangangailangan ng tao, pinrovide ng Diyos ang kanilang pangangailangan. Sino ang namahala doon? Kambing laba, alila.
Niningkebit na ka rin. At etong matindi sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, you are special. Ikaw ay napaka-special. Bakit? Lahat ng bagay nilikha niya doon bago ka palikain, kapatid. Kaya kung makikita natin how God is truly good in our life, mapapahiyaw ka. Mapapasigaw ka. Bakit? Totoo, ang Diyos ay mabuti. Dahil sa pasimula pa, ibinigay niya, itinugtong na ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin. Now, bakit ka naghihirap? Bakit may karamdaman ka? Inalaw mo ang kaaway to pursue your life. But God, ayaw ng Diyos yan. At suko po ba kayo? Now, in John chapter 10, A and B, anong sabi diyon? Naparito ang kaaway upang pumatay, mangwasak, sirain ang buhay na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. But anong pangako ng Lord? John 10:10a, naparito ang mabuti. John 10:10b, ngunit ako'y naparito. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, ang sabi diyan. Pumatay, manira. Naparito ako upang ang aking mga tupa ay magkaroon ng buhay na ganap. Buhay, isang buhay na masagana at ganap. Yan ang pangako ng Lord. Now, ang tanong, ang kahirapan ba ay nanggaling sa Diyos? Hindi! Why? Ang sabi dito, naparito ako upang ang mga tupa, ibig sabihin doon, yung kanyang mga anak ay magkaroon ng buhay. Hindi basta buhay, isang buhay na masagana at ganap. Because you surrender your life to the Lord. Amen? And every time na nafe-feel mo, you are alone, isipin mo, kapatid, kung ano yung ginawa ng Diyos. Kung ano yung ginawa ng Diyos. At sino yung isinugo niya para ma-enjoy natin yung masaganang buhay. At sabi na ng Bible, alang makaligtas ng the way of salvation is only Jesus. Ating ko po nga balo. Amen. Pwede ba tayong tumayo? I-worship natin ang Panginoon. Hallelujah. Continuation po yan. Naka-isang puntos lang ako. Pero ang dami pong revelation ng Panginoon. Marami po kayong natutuhan. Isang puntos lang po yan. Ang dami pong wisdom ng Panginoon. Sambahin po natin ang Panginoon and ask the Holy Spirit. Amen. Sabi dito, the appointed season of being watchful. Yung unang, isang puntos lang po ang naibigay ko. The source of temptations, why we can't run away. Ang pinaka-source po, bakit hindi tayo makawala sa panunukso at kasalanan na ipinamamalas at ipinapakita ng kaaway. Sino po ang may problema? Sino po yung naniniwala siya magtaas ng kamay? Now, kapatid, isuko natin sa Panginoon. Deklarahan natin yung awitin na yan. The goodness of God. Allow the move of God in your life, kapatid. Hallelujah. Glorify thy name, O Jesus. Glorify thy name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Yarababa shikaraba. Sharababa. Yarababa shandaraba shikaraba. Narito ang Panginoon ngayon. Ramdam ko yung presence ng Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, sharababababababababa. Yarab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 a. Yarab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 a. Yarababababababa. Kandarabashikaraba. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, oh God. Every breath that I
are close like no other. I know you Yes. as a father. I know you as a friend. Come on, church! Sa iyong malakas na tinig, The goodness just worship the Lord! all my life you have been faithful. Mabuti nga ba ang Diyos sa atin? Sige, isigaw mo yan sa harapan ng Panginoon. Shout the goodness of So God! With every breath that I am able, Come on, church! Sige, sa iyong malakas na tinig. goodness of God all my life. Shout! Shout! Yes, Lord! Come on, church! Sa iyong malakas na tinig. Shout! Shout the goodness of God! Hallelujah! Come on, church!
so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. I lay down and surrender now, give you everything. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. I lay down and surrender now, give you everything. Goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. When I lay down and surrender, give you everything. Your goodness is running out, it's running. Your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running out, it's running out to me. When I lay down and surrender. It's running out to me. All my life have been faithful. So, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.
Sige po, lahat tayo ay tumayo. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon? Hallelujah. Isang malakas na palakpak sa Hari ng mga hari. Isang malakas na palakpak na may kasabay na sigaw. Sabihin natin, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Lord, we thank you, Lord, for this day. We thank you, Lord, for your word. Uuwi kami, Panginoon. Baon! Ang lakas! Ang himala! Ang pabor! Ang milagro, Panginoon, sa aming mga buhay. We surrender and commit ourselves to you, O God. Not our will, but your will be done. Maraming salamat, Ama. Ina-apply ko sa oras na to ang dugo ni Jesus!